hapon po sa inyo lahat. I'm very sorry, medyo pause po ako ngayon. Nag-concert po kasi ako kahapon, kaya medyo. Now, ngayon po ang first Sunday preaching ko sa Dulos for Christ because last week I was in Japan. Pero ngayon po Sunday, ito yung aking last or first Sunday po na magpipreach this year, 2018. And because of that, I have to pray because my preaching will conduct the affair of this church for the next 12 months. So ito pong preaching ko ngayon, for me, is a very important preaching. Okay? Nadidinig niyo po ako? So kung nakinig na po kayo ng mga preaching ko in the last time, I want you to get your notes because this is so important. Okay? Now, bakit may December? At bakit may January? Maraming tao hindi nila alam ang kahulugan ng Disyembre at Enero. December is the end of the year. January is the first month of the new year. Meaning to say, sa langit, walang kalendaryo. Sa langit, walang relos. Sa langit, walang taon-taon. Hindi binibilang ang taon, hindi binibilang ang buwan, hindi binibilang ang araw, hindi tinitinan ng relos because heaven is eternity. Huwag yung kakalimutan yan. Heaven is eternity. But while we are here on earth, we are counting the number of our days. Because earth is our preparation to pray that the kingdom of heaven will be like here on earth. So, yung natitira, yung araw po nating ito, you have to believe na nasa loob kayo ng taon, nasa loob kayo ng orasan. Pag hindi nyo ginamit ng tama yung orasan, tsaka yung araw nyo, I always say this, if you cannot regulate your time, and the changes that is taking place, it will ruin your life. Mabait ang Diyos kasi tinatapos niya taon-taon ang 12 months. Tapos sinisimulan niya ulit ang bagong taon. Kasi po, sa loob ng isang taon, maaari ang isang tao ay nakararanas po ng napakapangit na karanasan. Hindi natin hindi natin maiiwasan, may mga bad experience tayo. Meron tayo mga, hindi lang bad experience, pero yung mga hindi makalimutang pangyayari sa buhay natin noong nakaraang taon. And God decided na merong December just to remind us na merong isang natatapos na taon at merong sinisimulang bagong taon. Now, tanong ko sa inyo, sino sa inyo 2017 mukhang taon ng walang datong? Taas yung kamay, Pastor. Mukhang matumal ang pera ko. No? Meron ba dito na, 2017 nung nakaraan, parang mailap sa'yo ang pera? Wala ka nakitang yung pera mo parang dumadaplis lang. Pagkasweldo mo, kukunan ng nanay mo, ng asawa mo, ubos. Meron kang pangarap, sabi mo, gusto ko man lamang bumili, hindi ako nakabili kasi yung pera hindi kasya. Now, sino sa inyo, financially, hindi maganda 2017? Ang ibig sabihin yan, tinapos na Lord yung ganong pangyayari sa 2018, humanda ka. Dahil may bagong taon, may bagong chance ka na naman. Sabi mo sa katay mo, hindi natuloy. Hindi tuloy-tuloy. Sabi mo sa akin, hindi tuloy-tuloy yan. Sino dito naniwala? Yung pangit, hindi tuloy-tuloy. Natatapos itong 2017, yung 2018, kaya merong bagong taon. Amen. So ang Bible, nagbigay sa atin ng isang particular verse na gusto ko pong mabasa nyo. Let's open our Bible in the book of Isaiah chapter 43, verse 18. Sabay-sabay natin sabayin. 1, 2, 3, go. Forget. Come on. Forget
the 2017, the former things. And then ang sabi niya, do not dwell in the past. Titigan niyo po yung unang salita. Salitang forget. Yung mukha mo malungkot pag may naalala ka. Diba? Meron ba dito 2017, binray ka ng boyfriend mo? Yung bang iniwan ka ng girlfriend mo, kunyari? Ano sa tingin mo? Diba? O kaya, inutangan ka, hindi ka binayaran, siya pagalit. Meron pa ditong cell leader na todo prayer, nagpasting pa. Pagdating ng December, ubos ang cell member. Meron ba ditong nagbubuo ka ng 144, malapit na, ngayon na lang 1 at 4 na lang. Iba-iba po ang ating karanasan. Meron ba kayong taong inaasahan na magmamahal sa iyo, pero siya ang sumugat sa puso mo? Nanay mo yon ang ibig ko sabihin. Ano ba iniisip nyo? Yung tatay mo, yung nanay mo, sinugatan ka. No? O kaya yung anak mo. Alam nyo, bago matapos ang 2017, marami tayong experience na sugat sa loob, sama ng loob. Ngayon, papasok ka sa 2018. Sino rito yung may plano ka, ibaon yan. Taas yung kamay. Nakabakpa ka pa. Pastor, brother, ano na sa likod mo? Ayaw mga sama ng loob ko yan. Bakit? Dadaling ko yan sa 2018. Ha? Meron ba kayong katabing nakabakpak dyan? Binaon pa yung sama ng loob. Ha? Nakasimangot ka na lang palagi na ang akala mo ay ikaw na ang lahat ng may-ari ng sama ng loob. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, bakas na bakas ang 2017 sa mukha mo. Sino rito yung katabi mo? Mukhang 2018 na. Kasi na-forget niya na ang 2017. Tama ba sinasabi sa atin ng Panginoon? Forget the former things. Ha? May dalawa akong kinakalimutan. Una, yung sama ng loob. Lahat ng nagsakit sa akin, gusto kong kalimutan yan. Para masaya ang 2018 ko. Pero yung pangalawang gusto kong kalimutan, positive naman, yung mga na-achieve ko na, yung mga naging successful ako. Kasi pag ginawakan ko pa rin yun, baka hindi na ako makakuha ng success ngayong 2018. Kasi hindi ko makalimutan yung success ko nung nakaraan. Ha? Sa sobrang pagmamahal mo sa iyong year nung ikaw ay high school, third year, gusto mo lagi kang umuulit ng third year. Kasi naalala ko, ang saya-saya ko sa nung ako ay third year. And then yung mga friends ko, yung mga close friends ko, talagang ayoko maging fourth year. Naranasan niyo ba yun, yung gano'n? Ha? Yung gagraduate ka na ng fourth year, papunta ka ng classmate, ng college mo, nag-iiyakan pa kayo ng mga classmate mo ng fourth year. Maghihiwalay na tayo. Sabi ko siya, balik na lang tayo sa fourth year. No, you have to forget your former things. Tama po ba? Tama. Anong date na ngayon? 14? Pero mo, 14 na araw na nakakalipas ng 2018. May nandun ka pa rin sa 2017. Bakit sinabi ng Bible, do not dwell on the past? Bakit? Kasi po, may mga tao, pag nakaranas sila ng mga former things, whether beautiful o maganda o pangit, doon na ho tumitira. Taga doon na siya. Alam niyo po ba, that you cannot start a new beginning for 2018 until you disconnect to your former things. I will repeat. You cannot start your new beginning for 2018 until you disconnect to your past. Itong disconnection sa past, malaking issue to eh. No?
Napakalaking issue po ditong disconnection sa past. Dito po, maraming nasisira ang buhay. Kasi usually, pag sinabi po ninyong forget the past, minsan may requirement. Like for example, pag kinalimutan ko ang past, magpapatawad ako eh. Tayo, pag naasar tayo, nasaktan tayo, ang laging punta natin, babawian ko to, tatablahin ko to. Hindi ako pwedeng hindi gumanta rito. Well, hindi ka makaganti. So alam niyo mangyari sa'yo? You will begin to not to forget the past. Kaya po mukha nung iba malungkot. Hindi sila makamag-move on. Kasi po, we are victim of our past. Isa sa nakikita ko sa verse na yan, subukan mong i-practice yan na wala kang forgiveness. Subukan mo. Hindi mo magagawa. May mga mag-asawa nandito ngayon. Mister, patawarin mo na yung misis mo. Pastor, inubos yung pera ko sa kaka-shopping patawarin mo na. Amen? Pag gawin nyo, pag magpupunta kayo, sabi ko sa mga mag-asawa, pag nagpunta kayo sa mall, mag-holding hands kayo. Habang naglalakad, di ba? Para kung man ang asawa mo gustong pumasok sa tindahan, hawak mo na. Hilahin mo kang papasok. Di ba? Mga gentlemen, ganyan ang style. Holding hands pag nasa mall. Tingnan mo, hindi siya makakapag-shopping. Tuwing may balak, hilahin mo. Huwag ka dyan papasok. Pag matigas ang ulo, akbayan mo na. Pag nagpilit, sakalin mo na lang ganon. Sino sa inyo sa 2018, nag-i-struggle pa kayo, naiiwan ng damdamin mo ng 2017? Kaya po yung iba sa atin, hindi makapagplano ng future. Hindi makapaghanda sa future because of one reason. It could be unforgiveness to those people who hurt you. Marami sa inyo sinaktan ng nanay, pinasama ng loob ng kaibigan. Ano lang yan parang, Pastor, I feel the pain. I'm hurting. Mga ganyan no? Tama? I'm hurting. I feel the pain. I was disappointed. Frustrated ako Discouraged ako Bakit? Dahil sa tao na yan Pastor, ba't pag natutulog ako siya, lagi napapanaginipan ko? Paano hindi mo mapanagipan? Lagi mo siyang iniisip. Tingnan mo, kalimutan mo siya, mawawala na yun sa mo, sa nightmare mo. Why? Pag hindi ka marunong magpatawad, kukut-kuting ka ng mga nanakit sa'yo. Forget the former things. You cannot plan according to your past. You cannot move forward. Sige, kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag ka maniwala sa akin, hindi totoo yan. Subukan mo maglakad nang hindi mo pinoforget ang past. Nakaganyan ka maglakad. Ganun ka maglakad. O kaya, pag hindi mo makakalimutan, ganyan ka naman maglakad. Ano mangyayari sa'yo? Forget the past. Ayoko. O di, disgrasya ka, di ba? Kaya marami mga tao, nasa 2018 na ang buhay niya, nasa 2012 pa rin. Tanungin mo yung katabi mo, taga anong year ka ba? Nag-dwell pala. Tandang-tanda ko pa po nung Kuya Eddie. Di ba? Naalala ko pa nung taong 2011. 2017 na, 6 na taon na, hindi mo pa rin makalimutan. Nasubukan mo na bang mag-forget the former things? Nasubukan mo na bang di na ako mag-dwell in the past? Sa tingin mo ba hingin ng tawad siya yung tao na yon? Paano kung di na humingi ng tawad siya, di habang buhay ka ng biktima? Dapat, kung hindi man siya humingi ng tawad sa akin, patatawarin ko na siya. Tingnan ko lang kung ano mangyari. Alam mo, pinakamagandang ganti sa mga taong gumawa sa inyo masama, patawarin mo. Hindi siya makapaniwala. Patawarin mo. Hindi siya makakapaniwala. Pinatawad ako ng loko na yon.
Pinasama ka ang loob niya, tapos pinatawad lang ako. Hindi ba siya babawi? Hindi siya babawi, pinatawad ka nga eh. That's the greatest vengeance. Nung suwail ang tao, tumalikod sa Diyos, gumanti ang Diyos, binigay ang kanyang bugtong na anak. Yun ang ganti. So ano nangyari? Mas dumami ang bumalik sa Diyos. Kasi ang ganti niya, pag-ibig. Amen. Forget the former things. Do not dwell in the past. Tanungin natin, Lord, bakit mo? Kasi po ito istorya niyan. Ang Israel, nakaranas po sila ng napakaraming pangit na karanasan. Na-enslave sila, na-captured sila, na-exile sila, kung ano-ano. Eh sila yung people of God. Hindi nila naranasan yung pagiging people of God. Kasi nga, ang dami nilang worst and bad experience. Tapos, nagpadala si Lord ng propeta sa kanila para lang sabihin yan, oh, mga Israelita, forget the former things. Do not dwell in the past. Kalimutan nyo na yung inyong mga naranasan. Tapos, may sinabi siya sa verse 19. Kaya pala, ito pala ang sabi sa verse 19, see, I am doing a new thing. Sinasabi ng Panginoon, kalimutan nyo na yan. Kasi may ginagawa na akong bago. Nakikita mo ba? Sabi niya. Kasi hindi mo makikita po yung new thing kung nakatingin ka sa luma. Ulitin ko ha. Hindi mo lang alam. May ginagawa ng bago, maganda. Hindi mo siya makita kasi nakatingin ka doon sa nakaraan. So God wants you to not to look at the past. Forget it. So that your eyes now can focus on the new thing na gustong gawin ng Panginoon. Tanong kita, sa palagay mo, walang magandang gagawin sa iyo si Lord sa 2018? Parang ang naghamon eh, see, I am doing a new thing. May ginagawang bago ang Panginoon. Yung bago na yon, maganda yon. Pero hindi mo makikita yung bago at magandang ginagawa ng Diyos kung nakaganon ang mata mo. Are you listening? Minsan kasi hindi lang natin makita eh. No? Pinalo ka ng nanay mo, masama loob mo. Kasi hindi mo nakikita yung power ng discipline eh. Ang nakita mo lang, yung sakit sa puwet mo. Yan o, may bakas pa nga o. Diba? Pero hindi mo nakita, disiplina pala ang hatid nun. Say amen. Nireview ka ng nanay mo, nireview ka ng tatay mo. Ang sakit. Pero hindi mo naman makita, discipline pala yon. May maganda palang dadalhin sa iyo yon. Amen. Bakit ang sugat gumagaling? Bakit ang sugat gumagaling? Ang sugat masakit pag hindi pa magaling. Ang sugat pag nariyan, laging mahapdi. Pero ang sugat kahit masakit at mahapdi, lumilipas. Tama po ba? At ang sugat na yon, pag gumaling na, hindi mo na mararamdaman. Yung iba, nasugatan, nasaktan, grabe, hindi gumagaling. Hindi na gumagaling. 10 taon na, sugat pa rin. Bakit? Hindi na ho kasi yung problema pagaling eh. Hindi na kinakalimutan. Some of you, dapat ayos na pamilya nyo. Yung nanay mo, napatawad mo na dapat. Yung kapatid mo, napatawad mo na dapat. Yung isang taong nagbigay sinubra, napatawad mo na dapat. Magaling ka na ngayon eh. Kaya lang, hindi mo kinakalimutan. Yung principle ng forgive and forget, hindi mo makuha. So mga kapatid, sino sa inyo tatanggapin ng isang hamon sa hapong ito? 2018 na. Ha? May nakikita ka bang maganda? Kasi kaya ako kumalimot sa 2017, mas excited ako sa mga hindi pa dumarating na parating sa akin eh. Ba't ako mag-dwell doon sa mga pangit na nangyari?
Eh di dito na ako sa may magandang planong ginagawang Diyos sa akin. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, let's forget the former things. Tama po. Let's forget the former things. Now, sandali po. Tingnan niyo po sandaling ito. Pag kinalimutan mo yung former things, ipapakita sa iyo ng Diyos yung mga bagong bagay. Tandaan niyo sinabi ko, ha? Pag kinalimutan mo yung nakaraan, iniiwan mo na, may posible po na tayong lahat ay makita po natin yung mga pangyayari. Now, inuna ko yung mga bad experience nyo. Pero alam nyo, hindi lang po bad experience ang dapat iwanan nyo. Isa lang yan. So, settle ko muna sandali. Ano ang dapat kong kalimutan? Number 1, bad experience. Sulat nyo po, bad experience. Ang bad experience mo na yan, sakit ng binigay siya ng kapwa mo, yung galing sa labas. Nako, nakita mo. Sinabi ko pong bad experience kasi naging bad yung sitwasyon mo. Nasaktan ka, umiyak ka, bad experience yan. Lahat ng tao sa loob ng isang taon ay nakararanas ng bad experience. Yan po yung una. Pastor, ano ang pangalawa? First, forget your bad experience. Pangalawa, sino sa inyo nakaranas kaya pumangit ang buhay mo dahil may ginawa ka na roon noong 2010. Alam nyo anong tawag ko dito? Bad, hindi bad experience, bad lifestyle. May mga taong marami siyang ginawang bad lifestyle. Abay, gusto niya magkaroon ng positive result. Ano-ano yung mga bad lifestyle natin? Ano-ano yan? I want to be more specific now. Kaya walang nangyari sa 2017 yung lifestyle ng katamaran. When you become lazy, sabi ng Panginoon, forget your former lifestyle. Do not stay on that lifestyle. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi maraming Kristiyano, aasenso po buhay ninyo, pag tinanggal mo lang, yung mga laziness sa buhay mo. Lifestyle yan eh. Pangalawang lifestyle. Ano yung una? Laziness. Ito yung pangalawang lifestyle. Procrastination. Yung gagawin mo na, dini-delay mo pa. Ha? Magde-devotion ka na lang, hindi mo pa tinuloy. Magsisimba ka na lang, maaga na, na-late ka pa. Ha? Puro ka balak, puro ka simula. O di ano nangyari sa'yo? Delay ng delay. Siyempre, walang mangyayari. Teka mo na, ibang tao pa ba gumawa sa'yo noon? O ikaw na may kagagawa noon? Forget, hindi lang yung mga former things. Forget your former lifestyle. Problema ng Christian, number 1, tamad. Pangalawang, procrastination. Pangatlo, eto, pananampalatayang hindi gumagawa. Ang dami niyan. Yung bang pag nag-preach siya po real, amen. Naniniwala ko, hindi naman pala gagawin. Totoo ba yun? So, ibig sabihin, may mga pananampalataya, meron. Pero walang gawa. Maling lifestyle yun. I'm now giving a specific problem right now. Sa 2018, hindi ka pwede magkaroon ng bad lifestyle. Hindi ka pwedeng tamad ka na, procrastinator ka pa. Ayan, tanong ko sa inyo. Sino sa inyo iwanan nyo yan? Pastor, iwanan ko na yan, ayoko na yan. Ha? Yung tumas ka lang ng kamay, dinedelay mo ba? Procrastination talaga eh. Tinamad ka pa. Kaya sabi ko siya, malaki problema mo. Kapatid, tulungan mo nga yung kamay niya. Sabi mo, dalawa na tayo, tulungan na kita. Sino sa inyo iiwanan ng mga bad lifestyle? Gumagamit ako ng mga terminal yun. Tamad. Wag na yan. Bad lifestyle yan. Procrastination. Wag na yan, tamad na yan. Yung mga, akala mo, basta nananiwala ako sa Panginoon. Nananampalataya ka, di ka naman gumagalaw. Amen. Gagraduate ako, nagdodota ka.
Yung mga ganun ba? Di ba? Makakatapos ako. 3 syota mo. Paano makatapos? Magtitipid ako. Tingnan mo nga yung mukha mo, puro kularete. Mag-iipon ako. Anong ipon? Wala kang maiipon. Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Faith without action. Tama. Ito ba yung pang-apat? Yung sobrang lakas na loob na wala sa lugar. Tama. Iwasan mo masyado yung sobrang lakas ng loob na wala sa lugar. May nagpapakounsel sa akin, Pastor, ano po gagawin ko? Bakit? Yung kotse ko po, babawiin eh. Sabi ko, ikaw naman kasi ang lakas ng loob mo. Magkano ba sweldo mo? 17,000. Sukat ba naman kumuha ka ng hulugan 17,000? Hindi kasi, Pastor, yung Uber ko naman, tsaka gagawin kong ganito. Ano nangyari nga iyo? Paano po gagawin ko? Sabi ko, masyado kasi malakas loob mo eh. Kung papasok ka sa negosyo, pag-iisipan mo din yan. Ang negosyo hindi puro sa lakas ng loob. Sabi mo sa katabi mo, ibawas-bawasan mo sa lakas ng loob mo. Hindi ho faith yung tawag doon. Ang tawag ho doon, hindi faith yun. Tawag doon, lakas loob na wala sa lugar. Hindi ako mag-aaral. Basta, magpipray lang ako. Yan ang mga lakas na loob na walang dating. Amen. Amen. Mag-a-apply ako ng trabaho, naka-short ka lang. Basta mag-a-apply ako. Hindi pa ako magsusuklay. Bakit? Tingnan mo, matatanggap ako. Akala janitor ay na-applyan niya. Mga babae, huwag masyadong malakas loob, ha? Patutunayan ko sa asawa ko. Na-disgrasya. Ha? Huwag kayo masyadong malakas ang loob. Yan ang mga lifestyle natin eh. Di ba? Tama? Ang tawag namin dyan, mga over. Confidence. Sobrang confidence. Di ba? Tama. Para yung mga Pilipino, ang height 4'11", gusto mag-apply sa NBA. 4'11", gusto mag-apply ng basketball player. Tapos, hindi pa sa barangay nila, NBA. Ngayon, NPA na ngayon. Overconfidence. Di ba? Tama. Ito pa. Sino sa inyo yung ako naging biktima din kayo. Pare, open-minded ka ba? Sino sa inyo alam mo, magbigay ka lang ng 20,000. Ano mangyayari? Makakakotse ka, makakakita. Ikaw naman, talaga? O yun, pinenta sapatos, pati sinturon, pinenta na eh. Eto na, meron na. After few days, malungkot. Kasi arya-arya ka agad eh. Amen? Ingat kayo doon sa mga networking business. Hindi lahat yun legitimate. No? Sa Pilipinas nga, natawa kami. Pati Bitcoin nilagay. Pati Bitcoin ginawang networking eh. Pwede ka namang mag-Bitcoin nang walang networking. Nauto. Kasi nga, takaw-uto tayo. Kaya pagdating ng 2017, sugat tayo. Nawala pera ko nung hindi nakabawi. Malungkot pa ako. Kaibigan ko yung yan, magkaaway na kami. Bakit? Overconfidence ka eh. Taas yung kamay ng may natututunan. Pastor, may natututunan ako ngayon. Amen. Mga babae, huwag masyadong malakas ang loob. Sabi nung cell leader ko, huwag daw muna mag-boyfriend. Kakayanin ko to. Sabi niya, aral lang daw. Huwag daw muna magbo-boyfriend. Hindi. Kaya ko to. Papakita ko sa sarili ko ng kaya ko to. Yung kaya niya. Ngayon, umiiyak. Sabi niya, kung nakinig lang ako. Masama yung overconfidence, 2018 wag. Suggestion ko sa inyo, manalangin muna kayo. Can I have your amen? Sabi mo sa katabi mo, manalangin ka muna. Yan po yung mga nangyayari po. Yung ating bad style, nangyayari.
Lifestyle, mali po. Now, another thing, sa 2000, suggestion ko, may i-avoid kayo ngayong 2018. Okay, ready na ba kayo? Sulat nyo ito, ha? Avoid the unnecessary people. Yan ang una. Ngayong 2018, sino gustong gumanda sino gusto dito I-avoid mo yung mga former people na kasama mo na alam mong kinuha lang yung lakas, oras, na wala namang nangyayari sa buhay mo. Ako po, marami po akong barkada. Avoiding people ang ibig ko sabihin dito. Nung college po ako, siyempre ako presidente ng Taogama P. Tad ako ng barkada. Taga-Quiapo ako, tad ako ng barkada. Pero, nung medyo nagkaedad ako, na-realize ko, kaya nasira buhay ko. Sukat ba naman palibutan ko sarili ko ng mga unnecessary barkada? Unnecessary people. Sino yung mga unnecessary people? Yun yung sumisira ng plano ni Lord sa future mo, sa destiny mo. Alam mo, at the age of 21, nakakilala ko sa Panginoon. God allows me to identify those people that I need to avoid. 2018 will be a great challenge for everyone. Gaganda ang buhay mo, basta't wag ka lang sasama sa mga unnecessary people. At gusto kong sabihin sa inyo, sino man na nagpunta rito, dahil pinilit ka lang, at nagpapilit ka naman, yung pumilit sa'yo, yan tao na yan yung necessary people sa'yo. Tandaan nyo sinabi ko, kung ang tao lumapit sa'yo at nilalapit ka sa Diyos, yan yung tamang taong pinadala sa'yo ng Diyos. Minsan yung mga taong mahilig sa Bible, sinasama ka sa church, dyan tayo nakukornihan. Mga gusto nating samahan, yung mga malalandi, yan, yung mga ganyan. Yung mga mukhang pok-pok, yan, mga natin. Yun ang gusto nating samahan. Hindi, in-extreme ko lang po yung salita. Bakit? Pag kasi may nakita tayong malapit sa Diyos, parang nakukornihan tayo. Hindi natin alam, God is already sending necessary people to you so that you can avoid unnecessary people. Pag hindi mo na-gets yan, hindi ako prophet, pero ipaprophesy ko, masisira buhay mo. Lahat ng katarantaduhan at kalokohan, dinaanan ni Bishop Oriel. Lahat naging ganun ako dahil doon sa mga unnecessary people. Hindi naman ako adik. Sukat barkadahin ko lahat ng adik. Di adik din ako. Hindi naman ako mahilig sa fraternity. Puro fraternity member yung kasama ko. O di ako naging chairman. Hindi naman ako aktivista. Puro classmate ko aktivista. Naging aktivista ako. Nakaka-apekto yung mga taong nakadikit sa'yo. Tandaan mo yan. Amen. Tinan mo yung katabi mo, yan, baka unnecessary yan. Pastor, eto Christian pero bulastog. Iwasan mo yan, bulastog. Kasi may mga Kristiyanong bulastog eh. Yung nagpupunta lang sila dito kasi andito yung crush niya, di ba? Ayan, mga bulastog yun. Di ba? Pupunta lang sila dito kasi wala siyang kasama sa boarding house. May momo sa boarding house. Dito lang tayo sa Cuneta Astro na lang tayo. Unnecessary people. Pangalawa, unnecessary place. May mga lugar kayong pinupuntahan noong 2017. Alam mo, pag pumunta ka doon, mauubos pera mo. Pangalawa, mapupuyat ka. Pangatlo, manghihina ka. Pag pumunta ka doon, sigurado hindi ka na magsisimba, hindi ka na magde-devotion, hindi ka na magsa-cell group, sigurado, mapunta ka lang doon. Dapat ngayon 2018, tawagin mo yung lugar na yon. Ito, unnecessary place. Pag napunta ko doon, mapapayosi ka. Pag napunta ka doon, mapapastoma ka. Pag napunta ka doon, mapapasinghot ka.
nung tawas na durug-durug. So, iwiwas ka na. Sino dito naniwala, merong kang unnecessary place na pinupuntahan noong 2017? Come on! Ha? Yung mga walang kakwenta-kwentang barkada sa lugar na yon. Ha? Pag sumama ka doon, sigurado may magaganap. Ano yun? Pipikit ang langit. Yung alam nyong lugar na pumipikit ang langit, huwag yung pupuntahan. Ang pupuntahan nyo lang, yung mga lugar na pumapalakpak ang langit. Kasi tamang lugar yun. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung pumapalakpak ang langit dyan. Pastor, pagkasama ko to, nako, lumuluha ang langit. Ano ba, pumapalakpak, lumuluha, o dumidilim ang kapaligiran. Amen. Sino po may natututunan? Meron tayong ina-avoid na lugar at tao. So lahat po tayo, see to it, tingnan po natin mabuti yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung lumang bad experience, yung bad lifestyle, at saka yung tinatawag po natin avoiding something. May ina-avoid po tayo. Okay? Binabanggit ko po yung mga detalye na yon. Kasi nga, malinaw sa akin eh. Pag nakakabit sa akin yung bad experience, bad lifestyle, hindi ko in-avoid yung mga tao. Kahit may gustong magandang gawin sa'yo si Lord, hindi mangyayari. Kasi nakakabit sa'yo yun eh. Dapat, disconnect. Come on, say that word, disconnect. Lakasan mo yung salita, disconnect. Pag nag-disconnect ka doon sa mga bad experience mo, nag-disconnect doon sa mga bad lifestyle mo, nag-disconnect ka doon sa mga taong sumisira sa buhay mo, place na, nako, so wala ka na ngayong nakakonect sa'yo. Now, may magagawa ng bago ang Diyos sa'yo. Hindi siya makagawa kasi sasayangin mo yung binibigay niya sa'yo. Kasi nga, wala kang tamang pananaw at buong disiplina sa sarili mo eh. Balikan mo yung verse 19. Ano sabi ng Panginoon? See, I am doing a new thing. Bago ko ito ituloy, pag sinabi po ng Bible, may gagawin akong bago sa'yo. Yung iba kasi parang nakarinig lang ng balita, ay, may bago. Mali. Ano ang attitude ni Bishop Uriel pag nalaman ko na may gustong gawin sa akin ng Panginoon? I still remember at the age of 21, mga after 6 months na ako na born again, nagpe-pray ako, pinigay sa akin tong verse na to, Psalms 37 verse 4. Ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Para ikukunay ko po ito. Lagay mo yung Psalms 37. Sabi ng Bible, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Tingnan niyo po ito. I am doing a new thing. Alam niyo po ba yung salitang gumagawa si Lord ng bagong new things? Pag natinig ko, nung time na to, sabi sa akin ng Panginoon, you will become a pastor and you will be saving, I will use you to save 1,000 upon 1,000 young people. Siyempre, bago pa lang Christian, 6 months pa lang ako. Sabihin sa'yo ng Panginoon yan, habang nagme-meditate ka, sabi ko, Lord, gagamitin mo ako sa maraming young people. 21 years old ako noon eh. Yung sinabi niya na yon, yun ang ginawa kong desires ko. It becomes my desire. 2018, may gustong gawin sa iyo si Lord, pero wala kang desire doon sa gustong gawin sa iyo ni Lord. Okay, illustration. Bakit ang pulube nakagraduate ng bachelor degree? Yung pulube nakagraduate ng bachelor degree. Naging arkitekto, true story. Eh bakit yung anak ng milyonaryo, maraming pera, may kotse, hindi nakatapos? Bakit? Ano pinagkaiba?
nung pulubing nakapagtapos at yung milyonaryong hindi nakatapos. Simple lang. Pareho, tignan mo. Sino ba may desire makatapos ng pag-aaral? So ang Panginoon is not working with you because of money. God is working with you because of your desire. Tandaan niyo sinabi ko. Hindi nagwo-work sa atin si Lord. He doesn't work with money. He works with a man with desire. Doon ko nakita, pulubi, nakagraduate, gumanda buhay. Anak ng milyonaryo, hindi gumraduate, sira buhay. Bakit ko sinabi yan? Classmate ko yung pulubi. Kahit siya pulubi, nalaman ko pulubi siya, sa sobrang desire niya, nagmakaawa siya sa tagahugas doon sa Jollibee. Wala siyang pinag-aralan. Pero binulungan niya yung manager, nilapitan niya. Sir, pagbigyan mo naman ako. Swelduhan mo lang ako ng 8 hours. Pero trabaho ko 12 hours. Hugas ako ng pinggan. Na-bless sa kanya yung manager. Tapos sabi sa kanya, bakit mo gustong gawin yan? Sir, nangangarap lang ako makatapos ng pag-aaral. Pag tinulungan mo ko at nakatapos ako ng pag-aaral, tatanawin kong utang na loob. Yun, naging classmate ko sa FEU. Hindi ko alam, pulubi pala yun. Nakilala ko siya, akala ko, nagtatrabaho lang sa Jollibee. Tagahukis ng pinggan. Yung isa ko namang classmate, anak ng milyonaryo, hindi gumraduate, tumpulubi. Of course, Christian tumpulubi. Nasyak ako, sabi ko, Lord, nag-conclude ako Iba talaga yung may desire. Paano kaya yaman? Wala ka naman desire. Paano ka makakatapos ng pag-aaral? Wala ka naman desire. Isang problema ka lang, tumba ka na, tinan mo. Alam niyo kung bakit? Desire means you will put your commitment, you will put your dedication, you will put your passion, you will put your sacrifice. Pag desire mo, lalagyan mo nun. Amen. Kaya sa dulos, wala ritong hindi magtatagumpay. Tatanungin ko lang kayo, may desire ka ba sa 2018? Dahil pag wala kang desire, 1 Corinthians chapter 6 verse 12 ang mangyayari sa iyo. Basahin natin sandali yan. Yung mga walang tamang desire, eto mga nangyayari. I have the right to do anything. You say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Hindi lahat beneficial. Ako po, 54 years old na ako. Dumaan din ako sa kabataan. Sabi ko nga, kung lahat ng kalokohan, lamang ako sa inyo. Pero dumating po sa punto, nagtanong na ako sa sarili ko. Lahat ng ginagawa ko, permissible. I can do everything. Pero hindi lahat beneficial, nakakatulong. Alam mo kung bakit walang nangyari sa iyo sa 2017? Isipin mo to. Kasi po, yung oras, araw at panahon natin, nilalagay lang natin doon sa mga permissible action natin. Hindi natin na-intindi pa yung ibig sabihin po nung beneficial. Pag may desire na kayo, makatapos, umasenso, kumanda negosyo, pag may desire na kayo, yung galaw mo, puro pang beneficial na. Hindi na pang permissible. Ang temptation ng mga batang katulad nyo, akala nyo marami pa kayong buhay. So, hindi nyo sinasamantala habang bata kayo. Kung ako tatanungin nyo, kung bibigyan ako ng buhay ngayon,
Kagraduate ako at the age of 21 ng aking bachelor degree. Pagka-graduate ko ng bachelor degree, mag-aaral ka agad ako ng masteral degree. Okay? Makatapos pa ako ng aking PhD. Hanggang makapag-doctorate degree ako. Kung gagawin ko ng bata ko, gagawin ko na agad yan. Kasi alam ko, lahat ng pag-aaral na yon, beneficial yon. Are you listening? Another thing, kung bata ako, magiging matapat na ako sa Diyos. Susunod na ako kaagad. Because nagbibuild ako ng desire. Kaya ang buhay sa 2018, kalimutan mo ang lahat para magkaroon ka ng tamang desire. Yung desire na yon, iiwanan mo yung bad lifestyle, mga bad people. Kasi may desire na ako sa destiny ko, yun eh. Sino po may natututunan? Ano sabi ng Ephesians chapter 5 verse 15? Ano sabi doon? Ephesians chapter 5. Be careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Ano po kasunod? Making the most of every opportunity. Because the days are evil. Bakit sinasabi sa ating mamuhay tayo ng not as wise? Ang mga wise people, ang galaw niya, beneficial. Activity niya, beneficial. Okay, time niya, iniipon niya, beneficial. Hindi niya ginagawa ang lahat. Kasi, sabi ng Bible, everything is permissible naman eh. Sige, mag-boyfriend gagawin mo yan. Sige, pwede naman yan eh. Ha? Gusto mo maglakwatsa ka? Sige, tuloy mo yan. Kaya lang, hindi yan beneficial. Doon nasisira ang mga buhay ng mga tao. Kasi, andun lagi sila sa ginagawa nila yung mga permissible thing. Bihira yung gumagawa doon sa mga beneficial. So sabi ng Bible, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Sino yung mga wise? Siyempre yung wise yung gumagawa ng mga beneficial things. Yung mga unwise, yung mga permissible thing. Making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya mo ginagawa yung beneficial, hindi yung permissible. Kasi maiksi lang ang oras, konti lang ang opportunity. Kahit tanungin niyo po nanay ninyo tsaka tatay niyo, naranasan nila yan. Karamiang nanay tatay niyo nagsisisi. Kasi bakit? Sukat ba namang mabuhay sila ng puro permissible action? Dapat ang mga tagadulos, ang buhay natin is for beneficial living. Ano ba yung benefit pag ginawa ko na to? Amen? Sino ba may natututunan? Ha? Forget the past. Yan po yung unang premise natin. Because I'm doing a new thing. Ano yun? Maganda. Yun ang desire ko, Lord. Now, dahil may desire ako sa'yo, doon sa plano mong maganda, didisiplinahin ko sarili ko. Kakalimutan ko ng mga bad lifestyle ko. I-avoid ko yung mga tao. Today, ang gagawin ko na lang, for benefit nung plano mo. Now listen, ibig sabihin niyan ganito. Lahat tayo nagbi-build ng life. Be sure, every action, every activity, every time you waste is always to build your desire. Taas yung kamay yung gusto makatapos ng pag-aaral. Magandang desire yan. Taas yung kamay yung gusto mong maging negosyante. Magandang desire yan. Sino ito yung desire mo maging pinagpala para pagpalain mo pamilya mo at ibang mga tao? Gandang desire yan. Ito gawin mo. Ha? Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I'm doing a new thing. Pag nakita mo na yung dream na yon, makatulong sa magulang ko, let me build my life based on that desire. I will never live permissibly. I will live if it is beneficial to my dream and vision. Itong 2018 na to, huwag niyong pakawalan. Huwag talaga. I really encourage you, merong ka dapat dinidesire. Remember yung desire? Pag may desire,
kahit pulubi, mangyayari. Pag walang desire, kahit mayaman, walang mangyayari sa'yo. Sa mga tuwid, tabla tayo lahat. May pera o wala, ang makakakuha yung may desire. Can I have an amen? Kasi pag may desire ka, todo passion mong makuha yun eh. May commitment, may dedications. Are you listening? Tandaan nyo, God is not working with your money. He is working with your desire. Don't forget that. Ano yan? Kingdom principle yan. Maraming pera si Lord. Sa totoo lang. Pero, ba't niya ibibigay sa iyo ang pera? Ano ba desire mo? So, ano unahin mo? Desire. 2018, what is your desire? Yan ang magandang tanong. Amen po ba? Ano desire mo? Ano desire mo sa pag-aaral mo? Ano desire mo sa pamilya mo? Ano desire mo sa simbahan mo? Ano desire sa finances mo? Tanungin mo yan. Kasi doon ka gumagalaw sa desire eh. Ngayon, pag wala kang desire, halimbawa, meron ka man desire tumulong sa tulos, wala kang burden, wala kang gagawin dito. Wala ka bang desire sa cell members mo? Wala kang gagawin. Wala kasing desire eh. Because God is not working with your money. He is working with your desire. Kaya dapat tayo mga kapatid, solid yung desire natin this 2018. Pagpunta nyo sa cell group nyo sa susunod, magtanong kayo ha, Sister, ano desire mo ngayong 2018? Yung iba kasi kinito, desire ko yung aking weight na 130 kilos, gusto ko maging 70 na lang. Desire ko ngayon yung buhok ko umunat kasi lagi nakukulot eh. Desire ko yung mukha ko mas pumuti. Yung mga ganyang desire, minor lang yan. Amen? Ano ang major? Yung life mo. Tama po ba? Amen. Yung buhay mo, yan yung kare-kare. Yung puti mo, bagoong yun. Ha? Ano binibili mo? Bagoong o kare-kare? Siyempre kare-kare. Bagoong, dagdag lang yon. Yung pampaputi, bagoong lang yan. Yung pampasexy, bagoong lang yan. Yung magandang buhay, yun ang kare-kare. Sabi mo nga sa katabi mo, tigilan mo na yung bagoong mo. Sino rito yung magkakare-kare ka na, yun ang priority mo. Amen? Amen. Sino, how many of you want a good life? Come on. Ha? Ano sabi ni Lord? Ito ako magwawakas. Verse 19, balikan natin. Ito maganda eh. Sa verse 19, sinabi niya, I am making a way in the wilderness and the streams in the wasteland. Alam niyo po ba na imposibleng magtayo ka ng highway sa loob ng disyerto? Kasi pag lumakas na po yung hangin, mabubura yung karsada. So hindi po pwede maglagay ng karsada doon. Pero sabi ng Panginoon, eto sabi niya, gagawa ako ng way sa desert. Ibig sabihin, I am doing something new. At ang ginagawa ko sa iyo ngayon, yung imposible, gagawin kong posible. Ha? Imposible na magkaroon ng stream sa wasteland. Pero sabi niya, lalagyan ko ng tubig. Lalagyan ko ng karsada. Lahat ng imposible sa inyo, gagawin kong posible. Is that a new thing? Bago yun. Sino sa inyo gusto makaranas ng mga new things na yan? Ako po ngayon ay 54 years old na. Pinaparana sa akin ng Panginoon yung mga hindi ko ina-expect, yung mga imposible nararanasan ko. Because you know why? Because it was promised to me by God that I am doing a new thing. See, I am doing a new thing. So sa hapon pong ito, I pray ng bawat isa sa inyo sa 2018, harapin natin. Amen. Ano gagawin mo? Kalimutan mo yung mga former things. Huwag ka na mag-dwell doon. Yung masamang ugali, iwanan nyo na. Yung mga lifestyle na mali, yung mga taong mali, iwanan nyo na yan. Bakit? May ginagawang bago ang Diyos. Amen? Sino excited? Yung matinig mo lang, may gagawin akong bago sa iyo, anak. Pero inuna niya muna yung forget the former things. Bakit? Hindi siya makagawa ng bago hanggat hindi nawawala yung luma.
anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has come. Amen. Sino rito yung magsasabi, Bishop, itong 2018, may the Lord put that desire in my heart. I will delight in the Lord and He will give me the desires of my heart. Itong 2018, it's gonna be a different experience for all Dulusians. I believe on that. Amen. Panginoon, sa hapong ito, lahat po ang iyong mga anak nagkakaisa sa iyong banal na salita na binanggit sa amin. Na ito na yung oras at panahon na kalimutan namin ang aming nakaraang karanasan. Ama, we have bad experience. We have a bad lifestyle. We mingle with bad people. But today, Lord, it's over. We are disconnecting our life to the past, Lord. Because God, after we disconnect to our past, we are now connecting to the future of our life. We are connecting to what you have said, Lord. I am doing a new thing over your life. So, Lord, we receive that, Lord. Every one of us want to be connected doon sa bago mong ginagawa, Panginoon. And Lord, what amazes every one of us is that when you said you will do it, the impossible, Lord. The desert will have the highways, Lord. The wasteland will have the springs of water. Lord, thank you. Because this year, you promise us, there will be a miraculous experience, Lord. So today, Lord, we receive your promise, Lord. We receive your promise that you are doing a new thing among us. Sa araw na ito, Lord, whatever new thing, that is my desire, Lord. That is my desires. And because that is my desire, Lord, I am committed to accomplish it. I am passionate. I am dedicated, Lord, na mangyari yung bagong ito sa buhay namin. So, Lord, thank you that if we delight ourselves in the Lord, you will fulfill the desires of our heart. Lord, gawin mo kaming wise that every single moment of our life, we will never live as full, Lord, but wise, not as unwise. Gagamitin namin ang bawat oras, ang bawat sandali ng buhay namin, only that will benefit for our desire, Lord. Hindi na kami sa 2018, Lord, gagawa ng mga bagay na pwede namin gawin pero hindi naman beneficial. Ngayon pa lamang, we are firm in our mind, our heart. Gagawa kami what is beneficial to our desires. Indeed, Lord, we are building our life. So today, we entrust our personal life to you. We entrust every family that is represented. And we entrust the whole Dulos family in your hand, Lord, for this 2018. May you pour out the blessing that you have for your people. Today, receive the blessing of the Father and the Son and the Holy Spirit. Today, experience when our God said, see, I am doing a new thing in your life. Receive that right now. In the name of Jesus, God is doing a new thing in your life. Forget the former things. Do not dwell in the past. Receive it as the word for your life this Sunday. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin.